Na sino itong berbo na ito? Sabi nila si Kristo. At sino itong Diyos? Sabi nila ang Ama. O, granted without permitted na itong Diyos ay Ama at itong berbo ay si Kristo. Tingnan natin mga kapatid. Alam mo yung John chapter 1 verse 1 ay this is playing words. Larong salita ito mga kapatid. Dahil sa panahon nila na talagang ingat na ingat sila ipakilala ang bugtong at buhay ng Diyos. Kapag ipakilala mo ang bugtong at buhay ng Diyos sa iyong pagkaunawa sa Kanya na siya ay Diyos, patay kang bata ka. Siya nga mga kapatid, gusto siyang patayin dahil nagpakilalang Diyos na tao ka lang. Lalo ka na ikaw alagad ng Panginoon ay pakilala mo na Diyos yan. Saya si John Revelator mga kapatid sa Revelation, kapag i-describe niya mga kapatid itong mabangis na hayop, itong papal supremacy, itong Vatican, itong Papa sa Roma, i-describe niya mga kapatid sa mabangis na hayop. Dahil at the time siya po ay nakulong sa Patmos at the time sa Roman Empire mga kapatid. At alam mo, ang Roma, hindi mo pwede mga kapatid na kalabanin yon. Kaya kapag sinulat niya itong prophecy na pinakita sa kanya ng Panginoon, dinidescribe niya mga kapatid ito sa pamamagitan ng metaphor o sa pamamagitan ng mga simbolo. Dahil tao din sila mga kapatid. At sabi nga ng Panginoon mga kapatid na kahit nga siya gusto siyang patayin, pagpakilala sa kanyang sarili. How much more kung ikaw isang lingkod ka lang. Kaya ang gagawin nila to describe sa bugtong at buhay na Diyos, gagamitin nila ang playing words. Gagamitin nila mga kapatid ang mga talinghaga. Yun ang mapapansin natin mga kapatid kung paano i-describe ng bugtong at buhay na Diyos ang kaharian at ang kanyang sarili. So, ganun din po mga kapatid, itong mga alagad, para i-describe ang bugtong at buhay na Diyos, sabi ng John chapter 1 verse 1, nang pasimula siyang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Dito pinaliwanag ni Apostol Pablo, Apostol Juan mga kapatid, ang ating bugtong at buhay na Diyos, na itong berbo na ito mga kapatid, ito siya ang tinutukoy na Diyos Ama. Na hindi niya masabi-sabi direkta mga kapatid, kasi sa panahon nila, mga kapatid, tao sila. Under sila sa Roman Empire at under sila, mga kapatid, sa mga eskriba at parasiyo. Na itong eskriba at parasiyo, mga kapatid, ma-impluwensyadong tao na kahit nga ang hari, mga kapatid, pwede nilang takutin, pwede nilang i-blackmail. Kahit itong si Poncio Pilato, mga kapatid, na-blackmail siya. Pag hindi mo parusahan itong Jesus, isusumbong kita kay Cesar. May warning na si Cesar sa inyo dahil merong nagtangkang magrebelde at pinabayaan mo. Nag-warning siya. Pag itong Jesus na ito na hari, nag-claim na siya'y hari, at ayaw mong aksyonan ito, ayaw mong patayin, dahil kami po ay bawal sa aming pumatay ngayon dahil may kapistahan kami. Ito yung ceremonial law. Yearly Sabbath. Ay bawal sa amin na pumatay ngayon. So sa inyo muna, sa Roman Empire muna, sa batas muna ninyo patayin ito. Ano bang atraso namin? Ano bang atraso nito? Hari daw ito nag-claim na hari ito. Kaya sabi ni Pusyong Pilato, teka muna, hari ka ba talaga? Ayon sa sinabi mo, hari ako, pero hindi ako hari taga dito, kaya huwag kang mag-alala. Hindi po ako magrebelde. Hindi po ako magkudita sa Roman Empire. Hindi pala ito tangkang magkudita sa aming imperyo sa Roma. So walang problema. Walang kasalanan ito sa batas namin. So hari siya sa mga Hudyo. Sa inyo na lang ito. Yung mapapansin mo nung pinako ang Panginoon, anong nilagay dito mga kapatid sa taas? Hari ng mga Hudyo. Wala silang ibang malagay na kasalanan. Kasi alam mo mga kapatid, pag ipako ka at the time, yan po ay parang parusa sa gobyerno. Parang sa panahon natin, nung panahon ni Marcos, Silvia Electrica. Sa panahon ni Irap Estrada, lethal injection. At sa panahon ng Roman Empire, cross, mga kapatid. Alam mo, nakahilira ang cross, mga kapatid. Yun ang pamatay nila sa mga kaso na lumabag, nagrebelde. Yung mga heinous crime sa Roman Empire, mga kapatid, ipapako nila yun. Ganun ang parusa nila. Alam mo, ang cross, kapatid, hindi ginawa yan para pantakot sa demonyo. Ginawa yan pantakot sa tao. Kabaliktaran sa ating panahon ngayon. So, parang Silvia Electrica yan. Alam mo, kung yung ating Panginoong Hesukristo na
na namatay hindi sa cross at siya po ay namatay sa silya elektrika. Ipalagay lang natin at si Marcos ang siya po ang makapatid siya po ang emperor doon sa Roman Empire at ang kanyang parusa sa mga nakagawa ng mga malalaking kasalanan ay ang silya elektrika at that time. Halimbawa lang. Alam mo mga kapatid, siguro ang ilalagay sa mga simbahan ng mga Katoliko, hindi po cross, silya elektrika. At kapag dadaan ka ng simbahan, mga kapatid, siguro hindi ka mag-sign of the cross. Ang gagawin mo siguro, magaganon-ganon ka. Ano sa tingin niyo, mga kapatid? Gaganon-ganon ka kasi napatay si Kristo hindi sa cross. Kasi kung sa cross, sign of the cross. Paano, mga kapatid, kung namatay siya sa silya elektrika? Paano, mga kapatid, napatay siya, napunggutan siya ng ulo? So, anong ilalagay doon, mga kapatid? Anong ilalagay doon sa cross? So, makita natin, mga kapatid, hindi tayo nag-discriminate, mga kapatid, dahil naninira tayo, kundi ito ay comparison sa mga doktrina, mga kapatid, kung paano naunawaan ito ng mga mangangaral dito sa kagaya ng mga tanong na ito. Bilang inyong apologists, mga kapatid, allowed po sa batas ng Pilipinas, they have separation between church and state. At sa ating batas, mga kapatid, as long as walang libel doon, doktrina lang, wala pong foul play yan, mga kapatid. Wala po tayong nalabag na batas. So ating pinag-usapan dito yung paano nyo pinaliwanag itong katuruan na ito. Now, sa panahon na yun, mga kapatid, yun ang nangyari. Papatayin kapag pag-usapan mo ang pangalang Jesus. Now, kung bilang ikaw, mga kapatid, si Juan, paano mo ipakilala ang bugtong at buhay na Diyos? Paano mo pakilala yung guro mo? Naunawaan na nila who is Jesus Christ. Sabi nga ni Pedro, ikaw ang anak ng Diyos. Sabi naman ng Panginoon, tika muna. Okay na yun. Medyo okay na yun eh. Pero mas okay yung kay Pablo. Ikaw ang dakilang Diyos at tagapagligtas. Diyos na malawalhati. Biruin mo. Pero sabi ni Commander, mas grabe si Commander Lahi. Ikaw ang nag-iisang tunay, nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon, na pinakamakapangyarihan sa lahat, na walang dugis at kapintasan, ang nag-iisang lalaki na pinakamakapangyarihan sa lahat, Panginoon Jesucristo. Matindi, mas matindi pa ni Pablo ito. Pero kung itong panahon ni Commander Lahi at nandoon siya, mga kapatid, ay gagawin din ni Commander Lahi na isulat, ipakilala ang bugtong at buhay na sa ganung paraan. Kasi si Apostol Pablo, mga kapatid, kaya nga naprito siya sa mantika, talagang pinakilala niya ang bugtong at buhay ng Diyos sa harap ng mga hari. Pero hindi po lahat ng may kakayanang ganun, mga kapatid. At hindi po lahat na kapatid na ang pagkakilala na sa bugtong at buhay ng Diyos ganun kabigat. Kasi pag sinabing anak ng Diyos, mga kapatid, anak siya ng Diyos, paano yung hindi pa siya naging anak ng Diyos? So doon si Pablo, papasok si Pablo. Kasi Kristo ayon sa laman. Yung ayon sa laman, doon siya naging anak ng Diyos. Pero nung Diyos na malulahati, hindi po naging anak ng Diyos yun. Siya talaga yung Diyos. Kaya dito pinaliwanag ng ating mahal na apostol na si Juan, nang pasimula siya ang birbo at ang birbo ay suma sa Diyos at ang birbo ay Diyos. Itong birbo, mga kapatid, ito yung Diyos na si Kristo. At ang pinag-usapan dito, mga kapatid, sa verse 2, pinapakita dito na sa pasimula ay suma sa Diyos. Itong berbo na ito sa pasimula, kailan itong pasimula? Sa Genesis. Itong berbo ay suma sa Diyos. Ito rin ang pasimula ay suma sa Diyos. Ito ng berbo na ito, mga kapatid, ay suma sa Diyos ito. Kailan? Sa pasimula. Pag sinabing Genesis, pasimula. Anong nangyari sa pasimula? Sa verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Pamamagitan ng berbo, ginawa ng Diyos ang langit at lupa. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa na kung wala siya. Ibig sabihin, mga kapatid, itong berbo na ito para sa ibang relihiyon ay si Kristo at itong Diyos ay ang Ama. Sineseparate nila ang salita, ang berbo, ang words doon sa Diyos. Hindi na pinag-aralan ng malalim, mga kapatid, na ang pinag-usapan ni Apostol Juan dito, nais niyang ipakilala ito, pero sa pamagitan ng playing words, mga kapatid.
Ano ba itong playing words? Playing is laro. Words is salita. Nang pasimula siyang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Playing words. So ano bang point dito ni Apostol Pablo? Number one, itong berbo na ito ay salita ng Diyos, mga kapatid. Bakit, mga kapatid? Hindi mo pwedeng sabihin na hiwalay ang berbo sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na persona ang berbo at persona ang Diyos. Granted, mga kapatid, na ang Diyos ay ito yung Ama at ang berbo ay ito yung si Kristo. Pahintulutan natin sa walang pagsasang-ayon. Pero dahil playing words ito ang kinalalabasan, mga kapatid. Ito ang kinalalabasan kung sino itong berbo na ito. Now, itong berbo palitan natin Kristo. Nang pasimula siya si Kristo. Dahil itong berbo, si Kristo daw ito. Sabi ng mga apologists din. Sabi ng mga defender din, mga kapatid. Especially sa mga niniwala si Kristo ay Diyos. Pero naniwala sila na may personang iba, itong Diyos na ito ay naka-address daw sa Ama. Now, pahintulutan natin, mga kapatid. Nang pasimula siya si Kristo at si Kristo ay sumasa Diyos Ama, si Kristo ay Diyos Ama. Doon ang kinalabasan, mga kapatid. Na ito ay tinutukoy dito ay Diyos Ama. Itong berbo na ito. Siya ang tinutukoy dito, itong Kristo na ito, sa Kanya naka-address itong Diyos. Kaya pagka ipaliwanag mo itong playing words, palitan mo lang itong berbo na Kristo. At itong Diyos, palitan mo lang na Ama. O kaya dagdagan mo Diyos Ama. Now, nang pasimula siya si Kristo at si Kristo ay sumasa Diyos at sumasa Diyos Ama at si Kristo at ang berbo ay Diyos at si Kristo ay Diyos Ama. Playing words. At itong Diyos Ama sa simula may berbo. Paano niya nagawa ang langit at lupa at lahat ng mga bagay? Sa pamamagitan ng berbo, mga kapatid. Yung isang Diyos na walang berbo, yung isang Diyos na walang words, yung isang Diyos na walang salita na lumalabas sa kanyang bibig ay isang pipi. Sa Bisaya, mangmang. Kaya ang mga pastor at iba't ibang reliyon naging mangmang. Hinihiwalay nila ang berbo at ang Diyos. Kaya tuloy, yung Diyos nila, walang salita. Kapag walang salita, pipi yan. Pag pipi ang Diyos mo, mga kapatid, sa simula, hindi ka makagawa ng langit at lupa. Paano ba ginawa ng Diyos ang langit at lupa? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Paano niya sinabi? At magkaroon ng araw at nagkagayon. At magkaroon ng buwan at nagkagayon. Magkaroon salita, kapatid. Yung lumalabas sa bibig niya, wala pong persona yon. Siya ang may-ari sa salita na yon, mga kapatid. Hindi mo pwedeng i-separate yan, mga kapatid, dahil tumawag siya ng Ama. Ang pagkatawag niya sa Ama ay dahil sa kalagayan niyang nagkatawang tao. Pero yung kalagayang Diyos siya, hindi mo mabasahan na siya ay tumawag na Ama. Hindi mo mabasahan na siya tumawag na Ama, mga kapatid. Dapat mong hanapin yung talatang hindi pa siya nagkatawang tao, doon mo siya hanapan na tumawag ba talaga siya ng Ama doon sa kalagayang Diyos pa siya. Dahil kapag nabasa mo, kapatid, from Genesis to Malakyas, mga kapatid, doon ka magbasa. Huwag ka sa Matthew to Revelation. Dahil sa panahon na yan, tumawag siyang Ama dahil nagkatawang tao siya. At natural na tatawagin niya Diyos, ang kanyang pinakilala na Diyos. Natural na tatawagin niya dahil siya nagkatawang tao. Bakit siya umiinom? Bakit siya nauuhaw? Bakit siya matutulog? Bakit siya kailangan magtrabaho? Bakit siya kailangan, mga kapatid, na umiyak? Kasi ang tao, ganun din ang kanilang lifestyle, ganun din ang kanilang magagawa. Kung anong ginagawa ng tao, gagawin din ni Kristo. Bakit nagkatawang tao siya? Pero hindi dahil tumawag siya na Ama na mayroon ng ibang separate na persona. No, mga kapatid. Dahil ang tumawag doon na Ama, hindi yung pagiging Diyos niya, kundi yung pagiging nagkatawang tao siya. At yung nagkatawang tao siya, mga kapatid, po lifetime yon. Kaya, nung siya ay nabuhay mula sa mga patay at bumalik sa kanyang kaharian, hindi na po siya bugtong anak. Sino na ang bugtong anak? Tayo na, kapatid.